Pagod! Di ko inabutan. Di ko inabutan. Tumatakbong pangarap. Kamusta ko nga pala si Orly Cabillo? Makwento ko po ng konti, ano. So, ano bang exercise ang ginagawa nyo? Usually, I do jogging and cycling. Nagbabike po ako. So, isang beses, yung kapitbahay po namin, ibang lahi. Nagkakwentuhan kami, nagkasabay kami sa elevator. And, ayun, nagkakwentuhan kami na siya nagbabike. Then ako, kaso siya more on road bike siya and sa akin naman po MTB. Dahil hindi na rin po ako nakakapag-jogging, yung bike, nasisingit ko po pa konti-konti. Yun nga lang, yung MTB kasi flexible siya, pwede siyang pang road, pwede siyang pang off-road, no? So, dahil ano siya, siguro during winter ito nangyayari. So, na sumabay po ako sa kanila na mag-bike, okay. Dahil na-invite naman po ako, pangit naman pong tumanggi sa pag-invite. So, ayun, nag-bike kami, dito lang po malapit sa area na to. Ang problema mo, yung aking di hamak na mas mabilis po ang road bike sa MTB, Kaso depende rin po sa lakas mo siguro. Kung ikaw ay laging nagbibisikleta, siguro kaya mabulin, pero konting sa mga padyak ng road bike, di hamak na mas mabilis. Dahil makakasabay ko po siguro mga 3 po kami or 4 nung mga panahon na yun. Dahil road bike nga po yung kasabay ko, madali lang po akong maiwanan. So, I was left behind na kahit anong padyak mo, talagang iiwanan ka sa daan. Pero alam mo nung time na naiwanan ka, meron akong na-realize nung time na yun. So, maganda sa pag-exercise, pag-jogging or kahit ano man, nakakapag-isip-isip ka ng mga bagay-bagay sa mundo. At the same time, may mga na-realize ka sa buhay-buhay mo. So, may share ko itong isang na-realize nung time na naiwanan ako sa pagbibisikleta. Ang pala, kasi pagka huminto ka, lalo ka maiwanan Though hindi naman sila nagbabago ng speed. So, kumbaga, normal lang din yung speed nila, ikaw lang, yun lang. Yung padjak mo sa mas mabigat, no? So, na-realize ko nito, pag may naabot ka pala na pangarap, ito yung umaandar din, hindi mo namamalay na umaandar din. Di mo ba napansin? Pag may gusto kang abutin at naabot mo agad, masaya ka. Pero by the time na hindi mo naabot to, nalulungkot ka at the same time. Parang ito'y lumalayo pa unti-unti. So, ganun din po sa yung mga bagay na, tayo, yung may kasabay tayo. Yung pangarap mo, parang umuusog pala siya, umaandar siya. Kahit, sabihin, yung mga challenges ng buhay, kailangan mo ituloy ito para maabot mo. Kasi kung hindi mo siya ipagpapatuloy, talagang lalayo na ito at mawawala na ito sa paningin mo. Pero pag ikaw nag-start mag-move, dahan-dahan mo itong matatanaw. Parang isang vision ito na pag tinutuloy-tuloy mo yung pagtatrabaho mo, lumalapit ito pa unti-unti. Importante, magkaroon ka ng vision. Siguro, nag-uumpisa talaga ang pag-abot ng pangarap sa pag-construct ng vision. So, yun po yung aking kunting realization during that time. Ano ba yung natutunan ko dun sa mga pangyayaring ito? Unang-una yung vision, no? So, bakit nga ba nagsusulat ng mga vision yung kumpanya? Or pwedeng i-drawing mo muna kung ano ba yung gusto mong mangyari. Kung hindi mo pa siya nabivisualize, i-drawing mo kasi yun yung gusto mong makita, diba? Same way ng nakikita mo sa future self mo. Parang ganun yun. Ano pa yung na-realize ko dito? Yung focus mo. Maaaring may focus tayo sa iba't ibang bagay, ngunit wag mong ialis yung focus mo doon talaga sa gusto mong mangyari sa buhay mo. Dahil pag inalis mo ito, unti-unti na itong mawawala or maglalaho sa paningin mo. So, kung mawala man to sa paningin mo, iguhit mo muli ito at dahan-dahan mo ulit itong tanawin at kumilos ka patungo dun sa gusto mong maabot. Yung huling-huli ay self-growth. Alam mong sa panahon ngayon, we are free to choose whatever tools we have in our surroundings. Napakarami pong tools na pwede nating magamit upang mapabilis, upang tayo ay may marating sa ating mga buhay. So, sabi nga, kung hindi mo talaga alam pa hindi ka pa equip in your mind sa mga skill mo, kailangan mo pag-investan to. You need to invest to yourself and equip mo yung sarili mo. So, yun yung pinaka-best way. So, ba't ko nga pala to sinishare? Niniwala kasi ako sa phrases na delayed gratification. Kasi ang kalaban natin dito, kinukuha agad natin yung nagpapahinga tayo. Mas inuuna natin yung pahinga kaysa dun sa pag-amot natin sa mga pangarap natin. So, pag ikaw, inuna mo yung self-gratification, paano mo pa maaabot yung pangarap mo? Yun ang kasi mahirap sa atin. Lagi ginagratify mo agad yung sarili mo kahit hindi pa panahon. May sinasabi kasi may ibang tao na kailan mo pa gagawin pag matanda ka. Actually,
ano yun minsan yung advance rewarding to yourself is kaakibat na salitang inggit. So, wag natin pong anuhin yun. Wag po nating i-inbox sa sarili. Kaya ko naman. Kaya, depende na lang po kung ano yung makakapagpasatisfy sa'yo. Pero, kung may gusto ka talaga mangyari sa buhay mo, you need to practice this delayed gratification. So, kung interesado po kayo dito sa mga ganitong topic, please join my group, Lumidiscarding Pinoy po. Masingit ko na lang din po, meron po akong konting store. Diyan, lagay ko po sa link sa baba. And, kung interesado po kayo sa any insurance and real estate sa Philippines, matutulungan ko po kayo. Yan po yung mga hassle ko sa Pinas. So, yun lang po, mapagpalang araw po sa inyo lahat. Kalas!